magbidani ako, ma'am, hindi maputi ang buko. Baka naman genetic lang yan. Masasabi kong ako ay kalog na kalog. Just fall in love again. Magandang araw, UPLB, at sa lahat ng libo-libo, perhaps milyong-milyong nanonood ng una at pinakaunang episode ng E-Storya. Welcome sa ating humble set, care of TTBDO. Kapag narinig nyo ang UP, kalimitan ang pumapasok sa ating isip ay ang mga scholar ng bayan, ang ating magagaling na guro, at mga world-class research. Pero nakakalimutan po natin na ang ating universidad ay may napakalaki at napakahalagang tungkulin pagdating sa extension at public service. Sa mga di nakakaalam, kapag sinabi nating extension, so allow me to read this kasi seryoso ito. Ang extension ay isang collaboration at science-based engagement kasama ang ating mga stakeholders, kung saan ang ating research and instruction ay tinatransform natin para magamit na solusyon sa iba't ibang problemang ating na-encounter. Kaya naman, ang video podcast na ito, ang E-Storya, ay magbibigay ng mukha at boses sa extension at public service work ng UPLB. Exciting, di ba? Sino kaya ang una nating guest? Halika, tuklasin natin. Tara, welcome na natin sila. Salamat po. Thank you. Welcome po to sa istorya. Ayan, upo muna kayo. So, bago po tayo kumain, dapat po mas kilalanin po natin ang ating mga bisita. Pangalan at siguro po kung ano po yung position nyo dun sa mamayang pakikilala nating program. And then, yung first letter po ng pangalan nyo, lalagyan nyo po ng adjective that will describe yourself. Example po, ako po si Marian De Leon, ng Office of the Vice Chancellor for Research and Extension at ng Museum of Natural History. Ako po ay M. Masayahi. Ganun lang po, ma'am. Sige po, unahin po natin sa pinaka, ano po ba to? Age, looks. Sige, unahin na natin si ma'am. Na-pressure ako. Okay lang yan, ma'am. May pakain naman tayo. Clarissa Juanico, ang current program leader ng Bidani. Si Cute. Ay, agree. Agree ba kayo? Yes. Cute Clarissa. Sige po, ma'am. Ako naman si Kim Bantayan. Currently, I am the program coordinator of the Dunong program. Ang aking pangalan ay nagsisimula sa K. So masasabi kong ako ay kalog na kalog. Wow, kalog na kalog, Kim. So, sige po, sisimulan na po natin ang ating istoryahan. So, ngayon po, bigyan niyo po kami ng mga kwento o istorya na napulot po natin sa ating iba't ibang programa. So, sisimulan po natin sa masasabi ko bang pinakamatagal. Yan. Pinakamatagal na programa, Extension and Public Service Program ng UPLB. Simulan po natin kay Cute Clarissa. Okay. So, Bidani yan, di ba? Bidani, yes. So, Bidani, ito ay Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement. So, ito ay isang network program na sa pakikipagtulungan sa iba't ibang state universities and colleges ay kinakapacitate natin ang ating mga local leaders, specifically ang mga barangay leaders, para gumawa ng development plans na nakapasok ang nutrisyon. Wow, talagang bida sa barangay yan. Ano, ma'am? Ang Bidani ay ma'am, ilang taon na nga po pala ang Bidani? 48 lang this year. Oh, okay. So, do the mathematics. Alam niyo na po kung anong age ni Ma'am Cla. Kayo po ba ang isa sa mga unang nagpatupad ng programang ito? Naku po, hindi yata. Dahil 2023 lang ako nagsimula sa Bidani. So bago pa lang po. Bago-bago lang, oo. Sige, ma'am. Ano yung mga naging experiences, magandang experiences niya sa Bidani? Okay, so siyempre, yan yung dahil nga ang mga kapartner natin dito ay mga state universities and colleges sa buong bansa, no? So napuntahan namin yan magmula Isabela State University hanggang
hanggang Central Mindanao University. So yung biyahe para i-technical backstopping ang ating mga partner doon, medyo malaking bagay yon kasi nag-aantay sila sa atin para laging ibigay yung mga update, Yes. ano na yung mga activities natin sa Bidani. Well-traveled si ma'am. Wala sa budget sa travel. So mga ano lang yan. Shout out, kulang daw po sa budget ang Bidani. Baka naman. Baka naman, tama yan. Pero syempre, may mga partner din tayo Yes. dito sa Laguna. No? So binibida-nice natin, tawag natin, binibida-nice natin Bida-nice. ang buong province ng Laguna. So ang ating mga pinakamatagal na ay ang Nagcarlan. Ayan, ang ating partner din natin ng Calauan, ang Rizal, at saka syempre ang Los Baños. So yung mga experience natin doon sa mga municipality na yun, kakaiba din. Marami, baka Kakaiba talaga mag-bida nice. Oo, mag-bida Ang Bidani. Yan. So, syempre sa pinakabatang programa naman, punta muna tayo sa pinakabata. Ang kalog na Kim. Okay, ang Dunong program, no? Dunong is an acronym which means DepEd Laguna, UPLB, no? Nurturing opportunities for the next generation towards ending learning poverty in the Philippines. That's why it's called Dunong. It is a partnership between UP Los Baños and DepEd Schools Division Office of Laguna. Ang pinaka-primary aim nito is to address learning poverty sa Laguna pa lang, no? Through a three-pronged approach, no, na magkakadugtong sila through nutrition, reading remediation program, and teaching, no, teaching our DepEd teachers on organic agriculture to enhance, no, the gulayan sa paaralan at pamayanan ng Department of Education. So, malaki talaga, ma'am, yung partnership natin with DepEd. Laguna pa lang po to. Laguna DepEd pa lang. Na-identify ng DepEd Laguna na there are 4 municipalities, no, na talagang mataas yung learning poverty rate. So these municipalities are Bay, Los Baños, Nagcarlan, and Santa Cruz, Laguna. And each municipality nag-identify din ng 3 schools, no? Na yun na nga, mataas yung learning poverty rate, maraming mga kabataan, maraming mga learners, grades 4 to 6, na frustrated, no? Profiled as frustrated or struggling readers. So ito yung so kung may 3 schools bawat municipality, so ang Dunong program is being implemented in 12 priority schools or pilot schools in DepEd Laguna. So this is really a pioneering initiative po ng the Office of the Chancellor ng UP Los Baños. Ilang taon na nga po, ma'am, ang Dunong program? Well, Dunong program started in 2024. So, pinakabata talagang Oo, programa. so we are just on our 3rd year. Ika-3 taon, pero ilang bata na po ang natulungan natin? Mga 120 O, diba? Not students. bad. Not bad. At nakikita niyo po to, ma'am, na after Laguna, you'll expand to other provinces? Yes, actually we're cooking up something, no, with the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Ito ba, ma'am, yung CIRCA, no? Ito yung CIRCA. CIRCA, no? So, meron silang 138 schools Na in Rizal, beneficiaries. Laguna, oo, and Palawan. So, kung pwede nating ma-scale up doon sa schools na yon through the partnership with state universities and colleges. So talagang maglalakbay talaga ang Dunong program ng UPLB. Hopefully, Yes. ma-approve yung budget for that. Oh, shout out ulit. Budget Yeah, po ulit sir. ang kailangan, no? Pero kahit kulang tayo sa budget, I'm sure Bidani and Dunong program are really doing their best na ma-reach out po talaga itong mga nangangailangan natin ng ating tulong. Kaya talagang Dunong, tulong, and then we have the Bidani. So, sa ilang taon na pagkakaroon ninyo ng programa sa Bidani at si ma'am naman sa Dunong, ano po ba yung tumatak sa isip at sa puso nyo
doon sa mga napuntahan yung eskwelahan, sa barangay? May lumapit ba sa inyong bata at nagsabing, salamat po, or sana ganito po ang gawin nyo? May mga ganun po bang mga mensahe kayo natanggap sa mga estudyante, guro o mga magulang? Actually, marami po yan. So, iba-iba. Minsan nga, may nakakagulat, meron pang nakakita sa amin, naku, nandiyan na naman ng bidani, na-stress na naman ako. Sino po yan? Pwede ba natin pangalanan? Ganun, pero siyempre, mas marami. Yung Yes. talagang welcome na sumusula, tumatawag, i-email, talagang gusto nilang bisitahin namin sila for technical backstopping. At saka i-orient sila, i-share sa kanila ano ba yung programa. So ito ay LGU at saka SUCs. Marami talaga, hindi natin ma-document lahat or masabi lahat ngayon. Pero napakaraming nag-aantay sa atin sa community. Sa amin, ang laking bagay din kasi iilan tayo sa Bidani, sa UPLB, and ilan ang malnourished. Gaano kahaba ang malnutrition problem natin sa Pilipinas. Kaya every time na may SUC na nag-reach out sa atin at gustong mag-implement ng Bidani, welcome po, yes, napakalaking bagay. Ang sarap siguro pong maramdaman na yung batang tinimbang nyo ng unang visit, ay, well, tumataba-taba na yata si Tutoy at si Neneng, ano? So, Oo, sarap siguro po ng pakiramdam Yes na yun. po. So makikita natin yan sa ating BIMI, sa information system. Kasi Bini po, Bini? Baka dapat may pabini tayo, ma'am. Papalitan natin, BIMIS yun eh. Gawin natin BIMIS. No, so yung BIMIS, Barangay Management Information System. So makikita natin doon ang mga data kung nag-i-improve ba, ilan ang malnourished, ilan ang medyo hindi So, monitoring siya, Yes, may monitoring. Sa dunong naman, ma'am, pag nakita niyo yung batang magaling nang magbasa, maganda ang pangangatawan, anong nararamdaman mo? Ako hindi lang doon sa mga bata na nare-reach natin. Ako mas tumatak sa akin yung passion and commitment ng mga student volunteers natin na nagpa-facilitate ng mga reading remediation program. Hindi sila teacher eh. No, hindi sila teacher. Ang nasa kanila yung passion nila to serve. No, ako shout out talaga ako sa mga student volunteers natin sa Pahinungod program ng ating university. Kasi alam mo yon, yung nag-aaral sila and yet they find time to do volunteer work. So it's volunteerism at its best. No, and then whenever they go to the school, no, yung pag-araw na ng reading remediation sessions nila, because that's just once a month, no? Nagtatakbuhan yung mga bata. Sabi na, Excited! oo, excited. Excited. Ayan na yung dunong. Dunong. So, ibig sabihin, talagang tumatak na sa isip nila na ganitong oras, ganitong time, meron kaming dunong. So, ang saya kasi, ay, kilala nila yung mga, oo. And then, nakita ko, kasi ako, yung mga bata, ang gugulo talaga nila. They're so magulo, they're so makulit. Pero yung mga student volunteers natin, nandoon yung patience nila, at saka yung open-mindedness nila. Na talaga, ang galing nilang mag-deal with the children. Kasi siguro kung tayo, di ba, maiinis tayo sa gulo nila, di ba? Speaking of dealing with children, no? Kami po ay nasa Museum of Natural History. Yes! No, ang aming mga nagiging bisita ay mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, no? Pero nakakamiss po talaga na pag may dumarating ng mga bata, na-appreciate nila yung nakikita nila. So, I think the same with Bidani and Dunong. Yung programa natin sa museum, nag-iisang Natural History Museum in UP Los Baños, na pag may nakikita po talaga tayong mga bata at natutuwa sa nakikita nila at ginagawa natin, so na-appreciate po nila, no? So, ayan, congratulations po sa inyo. If I may add kasi din, yung mga bata, dahil 10 buwan nilang nakakasama yung mga student volunteers, ang tawag na talaga nilang ate. Ate, kuya. Kuya. So nagkakaroon sila ng relationship na. Yun yung maganda sa kultura ng mga Pilipino. Kahit sa mga opisina, ang tawagan natin, hindi moms and sirs. Minsan umaabot ng tita, tito, kuya, ate. So, congratulations sa ating mga volunteers. Sana mas dumami pa po ang volunteers ng Dunong at
bidani na rin, no? May mga volunteers na rin po tayo. So, ano po yung mga naging challenges while you are implementing bidani and then Duno? Ano po yung mga challenges na yun? So, yung una yung sa atin as implementer is yung limited resources. So, syempre, una nga is yung manpower, no, personnel. So, 6 ang staff ng Bidani ngayon. So, syempre, may mga 6? volunteers. 6 ang reps na nagpapatakbo ng programang ito na merong 11 state universities and colleges na member ng network. Currently, meron tayong around 780 barangays na kino-cover. So, medyo mahirap sa number ng ganun kakonting tao. So, manpower. Tapos, You need more people yeah, to work pero with. very unquestionable ang dedication ng 6 na iyon. Kaya yun naman po yung talagang nire-request natin sa ating Bidani Center na sila yung mabigyan ng recognition, magkaroon ng pagkakataon na mapansin din ang ating mga reps. So yun yung isa, yung resources, no? So yung personnel. Pero yung sa part naman po ng LGU, ng ating mga partner sa LGU, yung mga transition, no? So pagka nagkaroon ng changes sa leadership. Yes, sa leadership. Oo, so nag-iiba yung level ng commitment din nila sa pag-iimplementa ng programa. So kaya kami nandun naman Bidani, tuloy na naman orientation, babalikan mo na naman. sa simula. Yeah, babawiin mo na naman kung nasaan natapos yung mga pinlano, no? So kagandahan kung meron talagang mga leaders na itutuloy, no? So pero na-overcome natin yung mga ganyang challenges, pero hindi maiwasan na meron talagang mga ganun. Saka na kayo, ma'am, tested na kayo ng time. 48 years. Iba naman yan, di ba? Si ma'am naman, si Ma'am Kim. As I mentioned, 3 yung components ng Dunong program, no? Meron tayo diyang reading remediation sessions, and then meron din nga yung Nutri-Nurture, and then yung Teach Organic Agriculture. So, kada component, marami po talagang mga challenges yan. Doon sa read, ang isa sa mga challenges dyan nila na na-encounter, apart from yung student volunteers, because I think they need 20 volunteers every time na i-implement yung reading remediation program. So yon, and then yun na nga yung palaging walang klase. Yes. Apektuhan sila. Yeah, suspended yung school classes. So hindi mai-implement yung reading remediation sessions. So kailangan nilang mag-reschedule, or instead of isang module lang, 2 module yung kanilang i-facilitate. So yon, and kagaya din ng Bidani, resources din, syempre. Now, for Nutri-Nurture naman, yung time na ng mga parents and also the faculty, yung mga teachers ng DepEd, yung time nila talaga na magko-commit sila na mag-train, yung pag-aralan nila yung mga modules, kasi nag-i-integrate tayo. Ini-integrate natin yung nutrition sa kanilang curriculum. Pagdating naman sa Teach OA, no, yung mga schools, hindi lahat silang may space for school garden. Oo. Tapos yun din mga, of course, yung mga garden tools, yung fertilizer, yung mga seedlings, yung mga planting materials, and then yung sino yung hahawak nung gulayan sa paaralan na programa. Sino yung mga, at para masustain din siya, sino magme-maintain. Yeah. Kasi alam natin na yung mga teachers natin, marami na silang responsibilidad sa buhay. So overloaded na sila. Tapos mag-aalaga pa sila ng halaman, di ba, ng garden. Speaking Yeah. of overloaded, ang ating mga guro, paano kayo? Overloaded din kayo, di ba? As extensionists, as a mother, perhaps a mother, a wife. So, siguro para masabi natin overload, no? Pag tinignan mo yung FSR mo, talagang yung workload mo ay nandoon ang Lapas ka na. nandoon ang Over na talaga. Proof na. Pero alam mo, pagka alam mo yung ginagawa mo na ang nagpapa-overload sa'yo is yung mga extension, iba yung fulfillment, iba yung, minsan pupunta kami sa LGU, Sabado, Linggo, or alas 7 ng gabi, hindi mo na yun kinakount, parang wala na yung bilangan ng workload, wala na yung bilangan ng oras. Nakuha ko yun sa mga Bidani staff. Sabi ko, dumating ako 20. So,
pero yung Bidani, ma'am, is masaya yung pagkaka-overload doon. Ganda po yun. Si Ma'am Kim naman po, paano naman po pag overload ka na? Actually, hindi. Sana all! Because if I may share, I am a retiree. No? Hindi halata, no? And then 1 year pa lang ako into retirement, I was requested by the Chancellor to help with the implementation of the Dunong program. So, hindi ako overload. So, talagang nakafocus lang ako sa Dunong program. Siguro overloaded lang or marami lang trabaho in terms of coordinating with the different schools. No? And then, Pero it makes you happy. it makes me happy kasi I never dreamed of going back to UPLB, no? Parang deja vu sa akin lahat because at UPLB, no, nung nasa UPLB ako, I was a university extension specialist. So, talagang extension ng linya mo. Oo. So, ang mahirap lang talaga is coordinating with the different schools and then yung coordinating with the 3 program component leaders. Kasi may kanya-kanya kayong mga ganap sa buhay di ba? Nagtuturo kayo, may admin work kayo. So, kailangan lagi kong, tapos si Chancellor, kailangan kong hanapan lagi ng common time, yung silang 4 para magkita-kita sila. You make the adjustments. Ako, andito lang ako. Free time ni ma'am. So, Andito lang ako. So, kailan kayo lahat available para for us to meet, to plan, to discuss yung mga concerns, yung mga activities na gagawin natin in the next few months, something like that. Salamat po. Salamat sa patuloy na pagganap ng inyong tungkulin as extensionists or program coordinator ng Bidani at ng Dunong. So, kitang-kita po natin ang kahalagahan ng extension and public service sa UPLB na pinatunayan ng ating dalawang naggagandahang guests. Craving for something fresh, creamy, and local? Try the D3 Fresh Milk, available at UPLB D3 Farm Hub. Sari-saring flavor at mayroon ding keso at chocolates na paboritong-paborito namin dito sa UPLB. Sariwang-sariwa at gawang UPLB. Sila ay bukas mula 7 to 5 p.m. Mondays to Fridays and Saturdays naman 7 a.m. to 4 p.m. Kaya sa next na visit nyo dito sa UPLB, visit UPLB D3 Farm Hub. Tara na, bili na! Ganda kombinasyon, milk at pizza. Hindi nakita, di ba? Yung crust na yan, may milk din yan. At may milk. Pwede naman pala. Yeah. So bago po tayo magsimula sa next segment ng ating istorya, tara muna tayo kumain. So ito pong ating kakainin ay from the D3 Farm Hub, itong gatas at ating flavored pizza. Sige po, kuha na po kayo. Opo, kukuha po ako niyan. At ma-flex ko lang, ma-share ko lang. Ang crust po nito ay talagang medyo special sa sustansya. Dahil ito po ay ginawa na may mixed corn flour. No? Isang technology na dinevelop din ng UPLB. At may Bidani Kalinga mix ito. At may D3 milk din. So talagang mataas ang nutrient nito. Kaya yung sinabi ni Ma'am Marian kanina, itry nyo po ito, milk and pizza ng D3. Talaga namang masustansya po. Ayan. Sana may libre tayong 1-year supply dahil sa libreng advertisement. So, shout out D3 Farm Hub. Ito lang kami. Sige, kain lang po kayo at i-introduce po muna natin itong pangalawang segment ng ating istorya. So, kami po, ang ating mga kasamahan ay nagpa-survey. Nagtanong po tayo sa mga libu-libong tagasunod ng ating UPLB Research and Extension Facebook page. At ang mga itatanong po namin sa inyo habang kayo po'y kumakain ay galing po sa ating mga taga-subaybay. Simulan na po natin. Handa na po ba kayo? Marinig ang tanong at sagot ni Ma'am Cla at ni Ma'am Kim. Sige po, ito po yung una galing sa ating follower. Si Ivan. Ay nako, what was the last movie you watched? May magalang siya po.
that made you feel alive and inspired? And why? Simulan po natin kay Ma'am Cla. Ako ba? Last movie sa bahay na lang, sa Netflix na lang ako nanonood ng movie. At saka, alam mo, hindi ako nakakatapos ng movie eh. Bubuksan ko lang, tapos makatulog na ako. Kaya wala. Pero nagni-Netflix ka, ma'am. Yun nga, pagka may oras ka papaantok, pero hindi ko siya natatapos talaga. Yun ang na-observe ko, recent. Busy ka na, pagod na. Pero maraming magaganda ngayon, ma'am. Sige ma'am, i-recommend mo nga sa akin. Share ko sa mga K-drama. Tutulugan ko ulit. Yes. So si Ma'am Kim, pag kayo po ay nakikihalubilo sa ating mga kasamahan sa communities, mga partners natin sa communities, ano po yung mga unwritten rules or unwritten rule ninyo? Ako, be kind. Guide. And kindness matters. Kahit saang ano po, no? Yung interpersonal relationship mo with the community, with the teachers, with the students, with the staff ng mga DepEd, kailangan maganda. Ramdam nila eh. Kasi when they see you, para kang artista. Ay, saan po ba yan? Puntahan natin. Nasa gate ka pa lang eh. Andito na sila, no? Yung Tumatakbo. magandang pakikipagkapwa-tao, it really matters. And they feel talaga na, They really appreciate you yes. as a person, and then they appreciate university as an institution na tumutulong sa kanila. Sa akin yun eh. Walang supladahan. Yeah. Walang kami yung tumutulong sa inyo. Walang ganong klaseng, ang tawag doon, aura dapat. Ang ano is kindness. Kindness. And respect, of course. Sige po. Ito hindi ko masagot, pero ipapasa ko na lang kay Ma'am Cla. Kailangan din daw ako sumagot, pero nahihirapan ako sumagot. Kung may theme song, ang buong career mo sa public service, ano ito at bakit? Hanggang, yung maputi na ang buko. Ay! Kung tayo'y matanda na. kasi Sample nga, ma'am. Naririnig ko Kahit nung minsan maputi ito, na ang buko. kahit maputi na ang buko. Kasi Nice. nung magbidani ako, ma'am, hindi maputi ang buko. Napansin ko lang, pag nagsusuklay ako ngayon, dumadami Ang na. baka naman genetic lang yan. Huwag matatakot yung gustong tumulong sa community Hindi na at sa nakapagpakulay. bigani. Yes. Apo. Parang gusto ko yung linya na isang song, baka yung ating nagsusumusubaybay sa atin or nanonood ay pwedeng tuloy. Anong title ng song na hanggang kailan, hanggang saan? So, I think ganun tayo sa public service and extension. Dadalhin tayo hanggang saan, hanggang kailan, walang urungan. So, kay Wency Cornejo yata, hindi ko lang matandaan ng title. Hanggan. O, talaga hanggang saan tayo dadalhin. Okay, eto po, mukhang bata po ang nagtanong nito. Si Avi. How can us, young people, participate in public service program? Mukhang magvo-volunteer ito, ma'am. Sige po, chance nyong convince si Abby paano siya tutulong at magiging bahagi ng Bidani. Opo, ang mga students po natin sa UPLB, particularly po yung mga NSTP students, ay currently ay nai-involve na po sa Bidani. So sa pakikipagtulungan po sa atin ng ating si Dr. Banaay, so meron po tayong collaboration with NSTP. So sila po yung nag-a-assist sa atin sa pag-conduct ng census sa mga barangay. So kung siya po ang ating si Abby, follower, si Abby. So kung siya ay nag-NSTP, pwede siya. Pero kung tapos na siya mag-NSTP, ini-invite din po natin ang mga student organizations to help in the Bidani implementation. Pero ito ma'am, mga taga-UPLB, how about dun sa mga outside UPLB? Tumatanggap din po ba tayo ng volunteers? Yes po, yung po pagka sa LGU na po ang ang approach nila. So kami sa LGU, ini-encourage namin sila na talagang i-involve niyo po yung mga community members sa pag-implement ng mga programa kasi yun po yung magiging paraan para maging sustainable. Kailangan po talaga involve, engage ang lahat. Tama. Kasama I ang agree mga with bata. you, ma'am. Itong question na to, Ma'am Kim, hindi ko po to pinili para sa inyo. Nagkataon pong tumapat sa inyo. Ready ka na, ma'am? Ready. Sino po ang favorite boss or mentor ninyo? Parang alam ko yung sasabihin niya. Baka kasi mapagalitan niya ako pag uwi ko sa bahay.
So, si Vice Chancellor Nel Bantayan po. Wala po kaming kinikilingan. Bakit po? Bigyan may follow-up. Okay, bakit? Kasi ang haba-haba po ng pasensya niya sa akin. Sana all. Yeah. Haba-haba ng pasensya niya at napaka-understanding niya kung where I am coming from, no? Yung mga... Nakakakilig. Parang hindi pang extension public service ang program natin, Hindi, kasi nga hindi ako, alam yun, hindi po kasi ako organic sa UPLB. So, maraming mga proseso, mga nangyayari, mga bagay-bagay na hindi ko siya minsan naintindihan and how to best proceed, no? Sa kanya ko yung tinatanong lahat. So, yun, very patient siya at explaining to me and teaching me how to do it. Okay, kay Ma'am Cla. Ay, Ma'am Cla, ano daw ang pinaka-pet peeve mo kapag nasa field? Ano daw yung nakakairita sa'yo pag nasa field ka, Ma'am? Actually, bawal mairita pag nasa field, di ba? Ma'am, careful ka na, muntikan na. Bawal mairita kasi nga sabi nga ni Ma'am kanina, be kind, no? So sa Bidani, parang requirement yung patience, yun nga, yung may pasyensya ka. Dahil iba-iba talagang tao makakasama mo sa Bidani. Bago ka pumunta doon, bawal ang mayrita. Kaya ma'am, sa pagpasok mo sa Bidani, sa office natin, alam mo yung mood doon, yung masaya. Yes. Talagang bawal. Siguro, if you have time, you visit the Bidani office to confirm yung sinabi ni Ma'am. Hindi naiirita ang mga tao sa Bidani. Sana all. Sana all, Hindi kasi natin yung naiiwasan, di ba? But talagang totoo yun pag nasa community tayo, no? Sa ating opisina, hindi tayo dapat naiirita. But we are just human. Diba? Pero nangyayaring mairita ka. Pero hindi mo na doon. No, tama naman po. Ako daw. May sumisenyas. Ako daw. Tumapat. What's in your everyday carry? Items you can't live without for work. Obvious, cellphone. Kasi pag sa totoo lang, noon hindi naman ako nausuhan ng cellphone. Pero ngayon parang very important na meron ka laging dalang cellphone. It's your way to check your family, your kids, checking email, mga inquiries na kasama. So, very important talaga na kasama ko lagi or dala ko lagi ang aking You can't cellphone. leave home without it. Yeah. Yes, It's kasi essential. payment ngayon online, wala kang cash, GCash. Ay, sorry, pwede ba yun? We're not promoting. So we have those kinds of platform, if I may say, sa payment, no? Payment mode natin. So through online bank transfers. So kailangan natin talaga ang phone. Essential na siya. Very essential po siya. So, ma'am, ngayon po ay nagsasubmit tayo ng mga proposals, di ba? Yeah, For opo. Bidani para continue sa program natin. So, when choosing topics to research, yan. What aspects of the story do you have to focus on the most? Opo, sa Bidani dahil nga sa haba na ng ng duration nito, ang dami talagang researchable sa Bidani. Ang mga topics natin ngayon sa mga impact assessment, yan, ang mayroon tayo ngayon. Tsaka yung mga development ng mga instrument. Kasi ang Bidani, ang nakadikit dito yung innovative strategy. So we always do innovations kasi depende anong SUK, anong LGU, ano pangangailangan nila. So yun ang mga linyahan ng mga research na ginagawa natin, how to innovate, how to measure impact, and mga similar topics. So, learn from Ma'am Cla. No, Ma'am Cla yan. Parang gusto ko na rin kasing kumain. Parang na-feeling ko na dalawang slices lang. Ako pala yung isa. So, kidding aside. So, Ma'am Kim, dahil kanina po nabanggit nyo, no, matagal na kayo sa extension work. Ano po ang pwede nyo maging mensahe or advice sa ating mga junior extension workers? It takes a lot of commitment, no? Passion, no? And at the same time, dapat talaga you will find joy, no? Find joy in doing it. Otherwise, hindi mo siya maipagpapatuloy. It takes really a lot of passion and commitment to do something, no? Something you love,
No? It should be something you love and something na you find joy in doing it. Click comment section if you agree po sa sinabi ni Ma'am Kim. True naman po, no? Lalo na if ginagawa mo siya from the heart and with the heart, no? Nandun talaga yung ganda at success ng ating ginagawa, no? So, etong ito na bang last question? Favorite song nyo daw? Oh, pero hindi nyo lang po sasabihin yung title. You have to sing. Kailangan, bigyan po natin sila ng isang oras para mag-isip at mag-vocalize. So, unahin po natin si Ma'am Cla. Nag-iisip ako. Mamaikling kanta lang, ha? Sige, medyo sintonado ako, baka dumami ang followers natin pagka kinanta ko to. So ito ay, I think first line. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear. Yun na. I will be here. Kasi karaoke session pala tong segment na to. Sa akin, I can't help falling in love with you. Ay! Ang isang line doon is, dreaming, I must be dreaming. For when I'm really lying here with you. Wow! Baby. Ano susunod? Parang Take me in your arms. And though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just okay na, Ma'am. Lalong mai-love nito si Vice Nel. Ang ganda ng boses ni Ma'am Kim. Parang si Karen Carpenters. Wow. Agree? So, tapos na po yung segment na to. So, sa akin naman, ang paborito ko po ay Because of You. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you. Araneta, sabayan niyo ako! I feel no shame. Yun na po yun. So thank you very much po sa game na game. No, game na pagsagot ni Ma'am Cla at ni Ma'am Kim at nadamay din po ako, no, sa mga kantahan. Next time siguro karaoke session po tayo. Yeah. Proceed na po tayo sa second to the last activity ng istorya. So ito'y napakabago. Baka first time nyo itong makikita sa istorya, sa mga ganitong klaseng video podcast. So ito po ay meron tayong ipapakitang mahahalagang larawan. So lumipad po ulit ang aming team at naghalongkat po sila ng ilang mga larawan. So, ganyan po ka-resourceful ang ating team. Ano? So, itong mga larawan po ito ay pakikita po natin at makikita din ng ating mga na taga-subaybay at nanonood ng istorya. At ano po, mabilis lang po, bigyan niyo po kami ng istorya behind the photo. Sige, simulan natin yung unang larawan. Very memorable sa akin yan kasi it's our partnership with the French Embassy Manila. Why is it memorable? Because I worked with VCNL on that capacity building project, no, on Gamma. GIS-based modeling. So, siya ang aking technical coordinator doon sa programa niyan. Nagka-developan kami doon sa training workshop na yan. Wow! Talagang iba. Iba ang love story ng Kim Niel. No? So, dito po na binahagi po sa atin ni Ma'am Kim kung gaano kahalaga itong extension work na to ni Ma'am Kim. Kasi mas na-develop po sila ng kanyang butihing esposo, si Dr. Nathaniel Bantayan. So sige po, salamat ma'am. Pakita po naman natin ngayon yung susunod na larawan.
kinakabahan ako sa, sa susunod na larawan dahil bahagi din po ako ng video podcast activity na ito. So ano nga itong larawan nito? Pakita! Okay. Yan po ay bahagi ng isang programa natin sa UP Los Baños. Actually, ano po yan part po ako ng team teaching ng Cave Ecology class. Ito po ay nagsama tayo, sumama tayo sa mga estudyante na bumisita sa isang kuweba sa Pangasinan. So, bahagi po din yan ng ating extension activity at the same time, tulong sa instruction. So, yan po, cave, ano po yan, part ng cave program din ng Museum of Natural History. Ako yan. Picture yan ng I think third year college ako, no? Isang community service activity ng student organization na nag-member ako. So, naalala ko yan na talagang as a student, nun pa lang active na tayo sa mga ganyang involvement, engagement sa community. So, nung estudyante ka at ngayon na nasa Bidani ka, also kay Ma'am Kim na nasa Dunong program, may nakita po ba kayong difference or differences ng pagkoconduct ng extension and public service works noon at ngayon? Siguro simulan natin kay Ma'am. So, yung nutrition in development, ito yung concept na pinanghawakan ng Bidani program. So, as we do this nutrition in development sa community at saka sa SUC, lagi natin pinapasok yung innovation to make it sustainable. So, nung estudyante tayo, parang gagawin natin yan part as member ng student organization. Pero ngayon, mas malalim na. Mas malalim ng dahilan. So, makita yung impact talaga. Yes, kung bakit natin ginagawa. Hindi lang one time ito na activity. So, ito ay continuous. Binabantayan, minomonitor natin. Tapos, pinapadami pa natin yung coverage ng ating mga natutulungan. So, malaki mas lumalawak ngayon, yes, Ma'am. Kasi noon parang confined ka into one site, one community. Sa ngayon, nakikita mo dahil sa like technology, sa innovation, lumalawak, mas wide yung reach natin ngayon. Yes po. At lumalawak din kasi ang problema natin. So, Yes, kailangan talaga lumalaki din ang problema. Kung sino ang kikilos, kailan natin gagawin. Dapat tuloy-tuloy tayong nandyan para mag-reach out sa community. Thank you. Ma'am, sa Dunong naman, Ako na- experience niyo, pati previous works work, mo oo. sa extension. Ang sa palagay ko yung technology, no? Kung dati-rate kailangan alam mo yun, yung pag nag-organize kami ng mga training workshops, no, yung mga programa namin, hindi lang sa Dunong program, even when I was still with CIRCA and UPLB. Ngayon, pwede na pag sa organization pa lang, so sa pre-implementation stage, pwede na kayong mag-Zoom meeting di ba? So yung technology, parang pinaliit niya yung mundo, pero pinalawak naman niya yung scope. Yes, I agree. Kahit sa atin, no, sa Museum of Natural History, hindi na kami ngayon nalilimit sa simpleng materials lang for dissemination of information. We can use social media, pati nga paggawa ng mga IEC materials, ang dali-dali nang gawing in a snap of a finger, andyan na meron ka ng IEC material na mas napapadali ang buhay ng mga extension workers kasi mas nadidisseminate nila yung information na gusto nilang iparating sa kanilang mga stakeholders. Technology talaga. Technology Pwede ko talaga. ba maidagdag? Yes, Ma-share ko ma'am. lang, kaya nabanggit ko na nga yung information system. Dati, ang census natin, yung bakod-bakod na ganyan. Yung Tali. Oo, Nagtatali. ganon. Na pagka nalito ka, ulit. Ganyan. Yes. Pero ngayon, meron na tayong web System. application. Yes. Hawak mo na sa maganda cellphone. na You oo, can ganon. generate data. Yes, no? opo. So, Malaking talagang bagay. malaking bagay. Yun nga lang kailangan responsable tayo sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Yes. At saka, if I may add din, interdisciplinary na siya. Yes. Yeah. Hindi kami lang, kayo-kayo Oo, lang. di ba? Tayo. So, marami lang. Yes. Yes. Yan ang Participatory, interdisciplinary. Yun ang maganda. Yes. Ang gaganda ng mga inputs and insights. So, punta na tayo sa isa pang napakabagong activity na ang mga Pinoy may mga tradisyon. Pag may nakitang fountain, may nakitang well, nagwi-wish. Ganon tayo ka-hopeful ng mga Pinoy, di ba? We are very hopeful. Pag may nakita tayo mga ganito, nagbabato tayo ng coins
para Mag-wish. wish granted, para matupad ang ating mga wishes. So sa ating istorya, gagawin po natin yon. We have our wishing banga. No? At sa wishing banga na ito, hindi ibubulong ha, sasabihin po talaga ni Ma'am Cla at ni Ma'am Kim ang kanilang wish. Wish nila for extension and public service, not only in UPLB, but in the country. Yeah. No? Ayan, Ito biglang na, may banga. lumabas na banga. So, ipapasa po natin ang banga sa ating mga guests at sasabihin po nila yung wish at bibigyan namin sila ng coins later para matupad ang yung wish. Simulan natin kay passing talaga. Passing of banga. Ako na, mauna. Kay Ma'am Cla pala muna. Sige po. So, ibubulong ka ba ang wish ko dito? Kung sasabihin mo ng pabulong, pabulong na malakas. Wow! Or malakas na pabulong. Yan, Okay, malakas na pabulong. sakto ang wish, birthday ko bukas. Ay, happy birthday, Ma'am Cla! Ang saya-saya. Tupad yata. Matutupad yan, ma'am. Sige, lalagay ko na. Ayan. Ang coin. So, ang wish ko, siyempre for Bidani, alam naman nating lahat na ang Bidani ay may pinaglalaban, Bidani Center at saka ang Bidani Bill. Wow! So, yan ang laging laman talaga ng prayers ko. So, pagka nag-church, no? So, sana mabigyan ng pagkakataon na ma-elevate ang Bidani Network Program to become the UP Bidani Center. At ang ating Bidani Bill naman ay nasa lower house. Sana po ay mag-progress na at makarating na sa Senate at eventually ma-approve para po ito magkaroon ng national implementation, ma-mandate na ang lahat ng SUC ay mag-implement ng Bidani program. Mukhang maraming coins dapat si Ma'am Cla. Kasi marami ang kanyang wish at nasa ibang level na siya. So, we wish, Ma'am, na matupad ang wish ninyo. Thank you. We will pray for you and with you. Kay Ma'am Kim naman po, naipasa na po ang banga sa inyo. Your wish, Ma'am. Ako, ang wish ko for the Dunong program is sustainability. Ano po, na sana mas marami pa pong partners na mag-join sa amin, sa aming sa advokasya po ng UPLB to address learning poverty, hindi lang po sa Laguna, kundi sa buong Pilipinas. Yeah. Ayan, ang ganda. Kinakabahan ako. So, ito na po ang wish ko. Ang wish ko ay matupad ang wishes nila. Wish ng Bidani through Ma'am Cla at wish ni Ma'am Kim for Dunong. At syempre, ang pagpapahalaga sa mga extension workers natin sa UP Los Baños. Sana more items, Yes. more funds para sa mga extension activities, lalo na ng mga kasama natin sa UP Los Baños. Yeah, thank you. So, yun po. Yun po ang wishes namin. Sana nakikinig po yung mga tutupad. So, bago po natin tapusin ang pinakaunang episode ng ating istorya, may natanggap po tayong magandang balita. Just in! Sige po. So, we're happy to announce that UPLB has attained the ASEAN University Network or AUNQA Institutional Assessment Certificate. Palakpakan tayo! Woo! With high scores on vision, mission, governance, research, and service. service. Diba? Saktong-sakto while we are airing this istorya. So, muli, maraming salamat sa ating mga bisita, sa inyong pagpapaulak, Ma'am Cla, Dr. Clarissa Juanico, and Ma'am Kim, Rosario Kim Bantayan, sa pagiging game, no? Kaya naging masaya at makabuluhan ng ating unang episode ng Istoryahan. So sa ating mga ka-UPLB, abangan nyo po ang mga susunod na istoryahan na magbibigay kulay sa walang kupas at walang wakas na extension and public service ng ating mahal na pamantasan. Follow us in our social media pages. Like and follow UPLB Research and Extension. Paalam! Hanggang sa muli!